Hello! Naisip mo ba na yung sekreto sa masarap na tulog ay hindi nagsisimula sa gabi, kundi sa mga ginagawa mo sa buong araw? Oo, ang pagtulog pala, hindi yan isang sprint bago ka matulog. Isa tong 24-hour marathon. So tara, alamin natin kung paano manalo sa karerang to para sa mas mahimbing na pahinga. Alam na alam natin to, di ba? Yung pagulong-gulong ka sa kama, tapos yung phone mo parang may magnet. Nakaka-relate ka ba? Well, hindi ka nag-isa. Pero ang good news, may paraan para makawala sa cycle na yan. At yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Ito, ito yung game changer eh. Isipin mo na lang, ang pagtulog parang paghahanda para sa isang malaking event. Hindi ka basta-basta sumusulpot, kailangan ng preparation, buong araw. Bawat desisyon mo, mula sa pagkakape mo hanggang sa oras ng ehersisyo mo, parte yan sa pagbuo ng perpektong gabi. So, silipin natin yung science sa likod nito at gawa tayo ng solidong plano. Sige, paano nga ba talaga natin kokontrolin tong pagtulog natin? Unang-una, kailangan nating makilala yung dalawang boss sa utak natin. Sila yung nagdidikta kung kailan tayo aantukin at kailan tayo magiging alerto. Sila yung parang master puppeteers ng energy levels natin. Okay, so eta sila. Una, ang circadian rhythm. Isipin mo to bilang internal na orasan o schedule ng katawan mo. Siya yung nagsasabi kung okay, umaga na o uy, gaba na. Pangalawa, yung sleep pressure. Ito naman yung parang low bat indicator mo. Habang tumatagal ang araw na gising ka, unti-unti tong napupuno na parang sumisigaw na, hoy, kailangan mo nang mag-charge. So, itong circadian rhythm, siya yung parang conductor ng orchestra ng katawan natin. At alam mo ba kung ano yung pinaka-importante niyang patong? Liwanag. Yung sikat ng araw sa umaga, yun yung signal sa katawan na, okay, oras na para tumagtog. Kapag mali yung cues mo, kunwari puro ilaw ng screen sa gabi, para kang nakikinig sa isang bandang sintonado. Yung sleep pressure naman, mas simple to. Habang gising ka, may chemical na tinatawag na adenosine na dahan-dahang napupuno sa utak mo. Isipin mo na lang yung hourglass, yung may buhangin. Habang gising ka, unti-unting napupuno yung baba. Pag puno na yun na yung hudyat ng katawan mo na kailangan mo nang matulog para kumbaga i-flip ulit yung hourglass para bukas. Okay, simulan na natin ang mission. Unang-una, ang umaga. Dito pa lang sinisindihan na natin yung mitsa para sa magandang tulog mamaya. Oras na para iset o i-calibrate ang ating internal clock. Dalawang simple pero napaka-powerful na misyon para sa umaga. Una, consistency. Kahit weekend, subukan mong gumising sa parehong oras. Ito yung pumipigil sa tinatawag na social jet lag. Yung pakiramdam mo na parang jet lagged ka kahit linggo. Pagod ka pa rin. Pangalawa, hanapin mo yung araw. 10 minuto lang sa labas. Sapat na yon para sabihin sa utak mo, okay, stop na sa pag-produce ng pampaantok na melatonin. Game na. Okay, set na ang umaga natin. Susunod na stage, maghapon. Ang goal natin dito ay dahan-dahan nating punuin yung pagod meter o yung sleep pressure para pagdating ng gabi, uhaw na talaga yung katawan mong magpahinga. 10. Ano kayang kinalaman nung numerong to sa pagtulog, no? 10 tupa bago matulog? Hindi. Bigyan kita ng clue. May kinalaman to sa paborito nating inumin para magising. Yun na nga, 10 oras, yan yung inirerekomenda ng mga experts na palipasin bago matulog kung iinom ka ng kape. Bakit? Kasi yung caffeine para siyang impostor. Haharangan niya yung mga receptors para sa adenosine, kaya hindi maramdaman ng utak mo na pagod ka na. Parang ninoloko ka niyang gising na gising ka pa, pero yung totoo, yung low bat indicator mo pulang-pula na. Okay, 3 mabilis na paalala para sa maghapon. Una, mag-ehersisyo ka. Nakakatulong to na mas mabilis mapuno yung sleep pressure mo. Pero, huwag masyadong malapit sa oras ng tulog. Bigyan mo ng at least 2 oras. Pangalawa, yung pag-idlip o napping. Okay lang yan, pero dapat maikli lang. Mga 30 minutes max. At pangatlo, alcohol.
Oo, nakakaantok yan sa umpisa. Pero habang nawawala sa sistema mo, ginugulo niyan yung quality ng tulog mo. At ngayon, andito na tayo sa huling yugto. Gabi. Ito yung parang final approach ng eroplano bago lumapag. At alam naman natin, hindi pwedeng bigla ang bagsak, di ba? Kailangan natin ng maayos at dahan-dahang landing sequence. Ito yung isa sa pinakamalaking pagkakamali natin. Inaakala natin na yung utak natin parang switch lang na on and off. Hindi. Hindi ka pwedeng magmula 100 to 0 in an instant. Kailangan mo ng runway. At yung wind down routine mo, yun mismo ang runway na yon. So paano ba to? Tatlong simpleng signal na kailangan mong ipadala sa utak mo. Una, dim the lights. Hinaan ang ilaw. Signal to para mag-start ng production ng melatonin, yung natural nating pampatulog. Pangalawa, palamiging ang kwarto. Kailangan kasing bumaba ng core body temperature natin para makatulog. At pangatlo, ito yung challenge, bitawan ang screen. Hindi lang dahil sa blue light. Yung mga nababasa mo, email, news, social media, pinapanatili nilang naka-work mode ang utak mo imbes na rest mode. Ito yung magic number, around 20 degrees Celsius. Bakit? Kasi yung katawan natin, natural na lumalamig yan kapag malapit na ang oras ng tulog. So kapag malamig na yung kwarto mo, tinutulungan mo yung katawan mo sa natural na proseso na yon. Isang malakas na hudyat na, okay, safe dito, oras ng magpahinga. Oh, eto pa isang pro tip na parang baliktad pakinggan pero sobrang effective. Maligo ka ng maligamgam mga 90 minutes bago matulog. Oo, iinit ka pa ng dalian, pero paglabas mo ng banyo, yung mabilis na paglamig ng katawan mo, yun yung magti-trigger sa utak mo na, uy, mabagsak ang temperatura, time to sleep. Parang tinitrick mo yung katawan mo parang mas mabilis antukin. Ayan, buuin na natin lahat ng piyesa. Mula umaga, hapon, hanggang gabi, ito na ang kompletong blueprint mo para mabawi mo ang kontrol sa iyong pahinga. So, tandaan lang tong tatlo. Sa umaga, sikat ng araw para iset ang oras mo. Sa maghapon, galaw-galaw at iwasan ng kape para maipon yung antok. At sa gabi, gawin mong parang kuweba ang kwarto mo. Malamig, madilim at tahimik, lalo na sa technology. Alam mo, hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Ang tanong ko sa'yo, anong isang maliit na pagbabago ang kaya mong simulan ngayong gabi? Yung pag-charge pa ng phone mo sa labas ng kwarto o baka yung paghina lang ng ilaw isang oras bago ka matulog? Magsimula ka sa isa. Dahil ang isang magandang gabi nagsisimula sa isang magandang desisyon. Matulog ng